Praise the Lord, ye hands adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sino ng World Radio International through Whites, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong Christmas, is it a pagan or a Christian feast? Ang ating pong teksto, Colossians chapter 2, verse 16, babasahin natin mamaya. This lesson is intended for December 10, 2023 sa radio and of course sa YouTube. Advance po ang ating pag-aaral. Before we start our lesson this morning, ay gusto nating batiin ang ating mga sponsors, lalo na po ang World Radio International sa Whites, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA, and of course, Brother Robert Abel, Sister Beverly Dobbs, ang mga contacts ko dyan. Of course, we would like also to greet our partners sa online Christian magazine, Christian World Ministry, sama si Art Madlaing, Terry Dennis, John Jeffrey, James Kitoriano, and of course, Deborah Quinones Marcos. We'd like to acknowledge our sponsors and partners sa pangaral ng isalita ng Panginoon, kapatid na Rico G. Canlas and his wife Sally of San Fernando City Congregation in Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Ebita Kaogiran of Metro Manila Congregations, and of course, lahat po ng mga kapatiran natin sa buong Pilipinas, sa Lingayen, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel, Sister Gina and Jenny Flores, Lingayen, Pangasinan pa rin. Kapatiran sa other countries, sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno and of course Henry Katig, sa Canada, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco, and other places like Mindanao, kapatid na Primo Rivera, and the rest of the country, pati ating mga radio listeners sa Baguio, Carlos Garcia, sa Rosario La Union, the Galvan family, sa Abra, kapatid na Miriam Tasis, and of course sa Anda, Pangasinan, Sister Miriam Tasis, and of course sa Itugon Benguet, mga Kapsula and Balawas families. Gandang umaga po sa mga kapatiran sa buong Pilipinas. Yan din po sa Naguilian, La Union, kapatid na Seri Hucar, Brother Luisito Olivares and the congregation over there. Sa Nueva Ecija, Bajun Abaya and the congregation over there. Sa other places all over the Philippines, all over the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga kapatiran sa North and South America. Buenos dias a todos, hermanos y hermanos. Now let's read our text from the book of Colossians chapter 2 verse 16 on the subject Christmas. Is it a pagan or a Christian feast? Ito po ang pagbabasa natin sa Colossians 2:16. Sabi ng Apostle Paul, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holiday or the new moon or of the Sabbath days. Yun po yung short na pagbabasa natin sa Colossians 2:16. And of course, sa wikang Pilipino, ganito pong sinasaad. Kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yun po ang ating pagbabasa sa Colossians 2:16 in Filipino and of course in English. Now let's go to our introduction. Yearly, Christmas Day is celebrated by billions of people all over the world. Yet many are still asking the question,
Is Christmas a pagan or a Christian feast or celebration? So let us find out from God's Word, because Jesus said in the book of John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So taon-taon po ay ipinagdiriwang ang tinatawag nating Pasko. At bilyon katao ang nagdiriwang nito sa buong mundo. Subalit, marami pa rin ang nagtatanong, ang Pasko ba, tinatawag nating Christmas sa English, is it a pagan or a Christian feast? Ito ba ay selebrasyon, piyesta ba ng mga Kristiyano, o piyesta ng mga pagano? Kaya alamin natin ang katotohanan, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So sa ating pong pag-aaral, 4 po na pamamaraan ang ating pag-aaral dito. Number 1, the approach in this study shall be as follows. Number 1, let us study the brief history of Christmas Day celebration. Number 2, Christmas practices and their origins. Number 3, biblical accounts about the birthday of Jesus. And number 4, do Christians sin or commit sin when they celebrate the birth of Jesus? So sa ating pag-aaral sa umagang ito, pag-aaral na natin ang maiksing kasaysayan ng tinatawag nating selebrasyon o pagdiriwang ng Pasko. Pangalawa, ano po ang mga gawain at kung paano nagsimula ang mga gawain, mga tradisyon na konektado sa tinatawag nating Pasko. Number 3, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan, kung anong petsa, etc. May sinasabi ba ang Biblia? At pangapat, nagkakasala ba ang mga Kristiyano kung ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ayon sa nakagisna nating mga tradisyon at kaugalian? So yun pong ating sasagutin ngayong umaga, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ay samahan niyo ako sa buong discussion ng ating paksa Pasko. Ito ba ay selebrasyon ng mga Kristiyano o selebrasyon ng mga pagano? Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, kayo po ay nanya namin mag-subscribe para kayo ay palaging may notification kapag mayroon tayong bagong video. Sa mga radio audience natin, kayo po ay nanya din namin na patuloy na makinig. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo akong tawagan o bigyan ng text or message sa aking smart number 059-493-29 at ang aking Globe 0917-700-3134. Ngayon, dumako na po tayo sa ating discussion. Brief history of Christmas Day celebration. Ano po ang kasaysayan ng pagdiriwang ng Pasko? Nabasahin mo muna natin sa wikang Ingles, tapos ipapaliwanag natin sa salitang sariling atin. The first recorded Christmas celebration was in Rome on December 25, about AD 336 Anno Domini, during the reign of Constantine. So, ang una pong tinatawag nating recorded na selebrasyon ng Pasko sa araw ng Disyembre 25 sa Roma ay sa taong 336, 336 Anno Domini. Ang ibig sabihin ng Anno Domini, sa kapangana o sa tinatawag nating sa kaarawan o sa taon ng Panginoon. Anno means year and Domini means Lord. In the year of the Lord 336, at ang emperador po ng Roma noon ay si Constantino or Constantine sa Ingles. But it did not become a major Christian festival under the 9th century. So hindi po talaga naging masyadong ipinagdiwang ng mga Romano. Sabihin natin kasama na rin yung mga Kristiyano doon. Kung hindi ng panahon na tinatawag nating ika-siyam na siglo. 9th century. In other words, 900 years after so-called birth of Christ, saka lang naging
major Christian festival ang December 25 o sinasabi nating Christmas Day o Pasko. The early Christmas celebrations were derived from Roman and other festivals that mark the end of harvest and the winter solstice. Ano pong ibig sabihin yan? So yung pinakaunang mga pagdiriwang ng mga Romano ng Christmas o Pasko ay nagsimula po sa mga selebrasyon ng mga Romano at iba pang mga piyesta. At ito po ay ang katapusan ng tinatawag nilang katapusan ng pag-aani o anihan at katapusan natin ng tinatawag nilang winter solstice o katapusan ng taglamig. Nagsisimula na pong uminit. Now, the Romans celebrated 2 holidays in December. So, dalawa pong uri ng selebrasyon ang ginagawa ng mga Romano noon sa buwan ng Disyembre. Well, number 1 is the Saturnalia, in honor of Saturn, the god of agriculture. So yung una pong piyesta na sinicelebrate ng mga Romano sa buwan ng Disyembre ay tinatawag nilang Saturnalia. Sapagkat ito po ay para sa karangalan ni Saturn. Mayroon tayong planeta na Saturn. At si Saturn po, o si Saturno, ito po yung Diyos ng tinatawag nating agrikultura, yung mga farmers, yung mga nagtatanim sa kabukiran. Pangalawang Diyos ng mga Romano ng panahon na yon ay si Mitra. Si Mitra po ay Sun God's birthday was December 25. Itong pangalan niya Mitra. At ang tinatawag nilang Sun God o Diyos ng Haring Araw at ang kanyang kaarawan ay pinagdiriwang din nila sa araw ng Disyembre 25. So nagkaroon po ng tinatawag na importansya, kahalagahan ang buwan ng Disyembre dahil sa dalawang dinodiyos ng mga Romano bago sila naging Kristiyano. Yun ang Saturnalia at pati na rin ang Mitra. Now the church fixed the date as December 25, 9 months after Annunciation on March 25, the date of the spring equinox. So bakit naging Disyembre 25? Well, sabi nila, ito ba ay ginawa ng iglesia ng tinatawag nating Christian Church o Roman Church during the time at inilagay nila sa Disyembre 25 pagkatapos ng 9 na buwan, pagkatapos ang sinasabi nilang Annunciation at ang Annunciation na yon ay naganap sa March 25 o 25 ng Marso at kung bibilangin mo 9 months after, tatama po sa tinatawag nilang December 25. Pangalawa, now let's go to Christmas practices and their origins. Ano po yung mga kaugalian na konektado sa tinatawag nating Pasko o Christmas celebration at kung paano ito nagsimula? Isa-isahan po natin. Number 1, decorated trees date back to Germany in the Middle Ages and therefore was popularized later on in America in the 19th century. So yung mga binibigyan ng dekorasyon, yung mga punong kahoy, ay nagsimula po ito sa Germany o sa Alemanya. At sa nabi nating Middle Ages, mga 16th, 17th century, at ito po ay naging popular sa Amerika ng tinatawag nating 19th century, ika-19 na siglo. Pag sabi nating siglo, that's 100 years. A certain man by the name of Mark Carr, a New York businessman in 1851, started a Christmas tree lot in the USA. So ito pong si Mark Carr, isa pong negosyante na galing sa Nueva York, taong 1851, ay nagsimula pong magtanim. Ang tawag nila Christmas tree lot. Nagtanim po siya ng mga parang punong kahoy na pwedeng putulin pagdating ng Disyembre. At ito'y sinimulan niya sa Amerika taong 1851 or 1851. Now, yung tungkol naman kay Santa Claus, bakit Santa Claus? Ilalaki naman, Santa Claus. Well, actually, itong si Santa Claus, ito po ay nanggaling sa banal o santo na tinatawag lang Saint Nicholas o Santa. San Nicolas o Santo Nicolas. Isa po isang monk, Christian monk. Pag siya natin monk,
mayroon siyang tinatawag na lugar na doon siya mag-isa lang. Mag-isa. At ito ay taga Myra o Mira. At ito pong Mira or Myra, ito po ay matatagpuan sa Turkey. Sa ngayong kapanahon ng Turkey, nung panahon na yun, Asia Minor. At ito po ay nagsimula ng panahong tinatawag natin 3rd century o ikatlong siglo. So Santa Claus, based on Saint Nicholas, was a Christian monk from Myra, later on Turkey, at ito nagsimula ng ikatlong siglo or 3rd century. He died on December 6 and is known as the patron saint of children, sailors, and even mga negosyante or pawnbrokers. Ito namatay po itong si Saint Nicholas, na tinawag later on na Santa Claus, sa taong araw Disyembre 6, at siya po ay naging patron saint. Pinapadangaling niya ng mga bata, ng mga manlalakbay sa karagatan, at pati na rin ang mga negosyante. At ang kanyang spelling po sa Dutch, the Dutch friendly spelling of his name is Sinterklaas or Santa Claus. And later on, naging sa Amerika, naging Santa Claus. So, para sa mga Dutch-speaking people, ang kanyang pangalan talaga ay Sinterklaas. But it is based on the Saint Nicholas. Now, with regards to Yule logs, ano yung Yule logs? Yung mga sinusunog na mga punong kahoy were part of an ancient winter solstice celebration which Americans turned into a wood-burning TV show in 1960. Di ba nagsusunog sila kuminsan? Parang ano tinatawag nilang bonfire sa panahon ng tinatawag nilang Disyembre, malamig. So ito po ay nagsimula at ito ay tinawag nilang show o isang tanawin sa television, at ito'y ginawa nila ng 1966. So ito po ay nagsimula pa rin doon sa Europa. Karamihan po ng mga kaugalian connected with Christmas o Pasko ay nagsimula po yan sa Europa at inimport na lamang doon sa Amerika. Rite started from the Greek and Roman times, pati yung paglalagay ng mga rites, mga dekorasyon sa mga punong kahoy, sa mga bahay, nagsimula rin po ito sa mga panahon ng mga Griego at ng mga Romano. So makikita natin na ang background po ng Christmas celebration and their origins, nagsimula po karamihan po yan sa Europa. And then which took on Christian meaning, secular shape, eternal life, and holy leaves and berries, crown of thorns and blood. So yung mga circular shape, yung pabilog na mga shape na yan, ay simbolo daw ng buhay na walang hanggan, at pati na yung mga dahon ay simbolo rin po ng korona ni Kristo at pati na rin ang kanyang dugo. Alright, number 5. The official Christmas card started in 1843, England, with a simple message, Merry Christmas and a Happy New Year. So yung paggawa ng mga Christmas card, yung mga may sulat-sulat, noon usong-uso yan. Ngayon, mukhang nawawala na. So nagsimula po ito 1843 sa England, at ang pinakasimple lamang na mensahe, Merry Christmas and a Happy New Year. Maligayang Pasko. At manigong bagong taon nagsimula po sa Inglaterra, 1843. And then na-import po sa Amerika, sa Kansas City, ang magkapatid na Hall, and then nagkaroon ng Hallmark. Ito po ay nagsimula ng ibenta nila taong 1915. So in America, the Kansas City-based brothers, called also now Hallmark, started selling folded cards with envelopes in 1915. Number 6. The 12 days of Christmas which span the birth of Jesus and the visit of Magi were from December 25 to January 6. So yung sinasabi nilang 12 araw ng Pasko na actually nagsimula sa kapanganakan ni Kristo, at ang pagbisita ng tinatawag nilang wise men, or sometimes they are called Magi. Hindi po three kings sa Bible. So nagsimula po Disyembre 25 hanggang January 6. Alright. The poem turned song was published in 1780 and merged without mischief. So nagkaroon po ng mga awitin, at ito ay nagsimula ng taong 1780. 1780.
The modern version of poem to music is credited to English composer Frederick Austin. So nang nagkaroon ng mga tula ay nagsimula po ito sa panahon ni isang pangalan niya ay Frederick Austin, isang kompositor na taga Inglaterra. So masasabi natin, brothers and sisters, all these practices and traditions are not authorized or directly found in the scriptures. Ulitin ko po. So lahat ng mga kaugalian nito, mga tradisyon, mga gawain, ay wala pong tinatawag nating otorisasyon. Hindi po mababasa, pinapayagan ng Biblia na diretso, at kung babasahin mo yung Biblia, yan ang mga gawain niyan, yung mga kaugalian niyan, ay ginawa po ng mga tao nang sila po ay hindi pa Kristiyano at nang sila ay naging Kristiyano, na ipasok po doon sa selebrasyon ng Pasko. Pangatlo, mga kapatid at mga kaibigan, sana nandiyan pa rin kayo, nagtyatsyaga sa ating discussion on the subject, Christmas Day, is it a pagan or a Christian feast? Biblical accounts about the birthday of Jesus. Ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa panganakan ng ating Panginoong Jesucristo? The date of Jesus' birth is not stated in the Gospel or in any historical sources. So wala pong mababasa ng petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga ebanghelyo, sa fourfold Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, at kung ano mamang pinanggagalingan ng mga kasaysayan. So wala po talagang mababasa. So yung sinasabi natin kanina, December 25, na imbento lang po dahilan sa birthday ng Saturnalia at Mitra. Biblical scholars accept a date of birth within 6 and 4 BC, the year in which King Herod died and Quirinius was the governor of Syria, according to the book of Luke chapter 2 verse 1 and 2. So yung mga scholar sa Biblia, ang sabi nila, estimated lang, si Kristo ay pinanganak between 6 BC and 4 BC. So taong 6 BC and 4 BC. So, 2 taon yan. So, between that, 6 and 4 BC, before Christ. In other words, yung petsa na taon na 180, 1 Anno Domini, hindi po yon yung sabi ng mga scholar. At ito po, sabi nila, dahil si Herod, na hari ng Judea, ay namatay nung between 6 and 4 BC. At pati naman, ang gobernador ng Syria noon ay si Quirinius. At ito po ay mababasa natin sa Lucas, Kapitulo 2, talatang 1 at 2. The Bible is also silent on the day or the year when Mary gave birth to Jesus in Bethlehem. So kung babasahin mo po yung Biblia, wala po tayong mababasa ng araw at taon kung kailan ipinanganak ni Maria si Jesus sa Bethlehem. The earliest Christians did not celebrate December 25 as Jesus' birthday, at it was not mentioned in the Bible. Ulitin ko po. So yung mga unang Kristiyano, hindi po nila ipinagdiriwang ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo sa Disyembre 25 sapagkat wala pong nababanggit ang Biblia tungkol sa bagay na ito. Now, bakit nagkaroon ng December 25? December 25 was asserted officially by Pope Julius and 350 Anno Domini as the birth of Jesus. So, paano po nagkaroon ng December 25? Well, ito po ay opisyal na kinilala ng Papa Julio, sa Ingles, Pope Julius numero 1, at taong 350 Anno Domini. Alright, panahon po ito ni Constantine the Great, Emperador ng Roma. Sa Roma, ang Emperador si Constantine, naman sa Roma, ang religious leader ay si Papa Julio numero 1, taong 350 Anno Domini. Now, from the book of Luke chapter 2 verse 89, we learn that there were shepherds in the field at night on the day that Jesus was born. So kung babasahin po natin yung Lucas Kapitulo 2, talatang 8 at 9, malalaman natin yung mga pastol, shepherds, ay nagpapastol ng kanilang mga tupa sa gabi nang si Kristo ay ipinanganak. At ayon po sa
mga scholar pa rin at sa mga historians, some claim that Jesus could not have been born in December, for shepherds did not watch their sheep at night and winter time. Ulitin ko po. So sabi ng iba, si Jesus daw ay hindi pwedeng ipanganak sa buwan ng Disyembre sapagkat ang mga pastol ay hindi nagbabantay ng kanilang tupa sa gabi kung sobra ang lamig doon sa Bethlehem. At Disyembre po, malamig na malamig doon sa Bethlehem. Nakakaroon ng ng yelo. So, therefore, the birth of Christ occurred in the springtime. So, yung springtime po, yung pagbumulaklak na ng mga bulaklak, kakaroon ng mga bulaklak, mga punong kahoy, ito po ay buwan ng Marso hanggang Hunyo. As shepherds were in pastures near Bethlehem. So, sabi nila, nakiklaim sila na ang kapanganakan ni Jesus ay maaring nangyari sa mga buwan ng Marso o hanggang Hunyo, sapagkat ang mga pastol ay nagbabantay sa kanilang tupa sa Bethlehem pag sa gabi. So, sabi nila, pwedeng ang birthday ni Christ between March and June. So, yan po yung ating pangatlong punto sa ating leksyon na pinamagatan kong Christmas Day, is it a pagan or a Christian feast or celebration? Now, number 4, and the last question to be answered sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Do Christians sin when they celebrate the birthday of Jesus on December 25? Nagkakasala ba ang mga tunay na Kristiyano, ang mga nagsasabi na sila ay mga orihinal na tagasunod ni Kristo ayon sa salita ng Biblia sa Bagong Testamento? O kaya tayo ngayon, nagkakasala ba tayo? Spiritually speaking, religiously speaking, when we celebrate the birth of Jesus on December 25, kasalanan ba? Pag-aralan po natin mga kapatid at tingnan nyo ang kasagutan. Ano sabi ng Biblia? Well, according to 1 John chapter 3 verse 4, sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ngayon, wala namang kautusan na i-celebrate, ipagdiwang ang birthday ng Panginoon sa Biblia, lalong-lalo na sa buwan ng Disyembre at sa araw ng 25. So wala pong utos. In other words, Bible is silent. Now, in 1 Corinthians chapter 4 verse 6, the Apostle Paul gave the rule, do not go beyond the things that are written. So sabi ni Pablo, sa 1 Corinto 4:6, huwag daw tayong lumampas sa mga bagay na nakasulat. In other words, kung lang nakasulat, huwag mong dagdagan. So in other words, huwag dagdagan kung wala man nakasulat sa Biblia ng ating Panginoon ay pinanganak sa araw ng Disyembre 25. Since there is no command, there is no example, there is no inference to observe December 25 as Christmas Day or the birthday of Jesus, it is safe not to celebrate it. So sabi ng iba, sapagkat walang utos, wala namang halimbawa o ehemplo, wala man lamang suhestyon o hint na ang Disyembre 25 ay ipinagdiwang bilang kaarawan ng Panginoon, sabi nila, mas magandang wag na lang gawin yun. Wag na lang nating ipagdiwang sapagkat hindi naman tayo sigurado. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal, alam natin pinanganak June 19, 1861 yata or 64, no? So, pero June 19, ika-19 na araw ng Hunyo, pag pinalitan mo yung birthday ni Jose Rizal, baka magalit yung mga kamag-anak at maraming mga Rizalista sa buong Pilipinas. Alright? So, hindi rin pwedeng gawin. Besides Christmas, the word Christmas itself means the Mass of Christ does not refer to His birth. So, yung salitang Christmas mismo, the Mass of Christ or the sacrifice of Christ, hindi po tumutukoy sa kaarawan ni Kristo, kundi yung sakripisyo, pagkamatay ni Kristo. In fact, according to the Catholic Encyclopedia, it came from Christes Masse, which means the Mass or the sacrifice of Christ
And this was recorded in 1038 Anno Domini. So ito po ay nagsimula sa, sabi ng Catholic Encyclopedia, 1038 Anno Domini, Jes 38 Anno Domini, at ang real na pangalan sa Latin is Christes Maisi. May ibig sabihin, the Mass of Christ or the Sacrifice of Christ. So, sinabi natin kanina, ayon sa Catholic Encyclopedia, na ang salitang Christmas ay galing po sa salitang Latin, Christes Maisi, which means the Mass or the Sacrifice of Christ. So, ang kahulugan po, ang pagsakripisyo, pagpapakamatay ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang ibig sabihin ng Christmas Mass. Bakit tinawag nilang Christmas Mass? Kaya kasi, kakaroon sila ng misa sa araw na yon. So, kaya tinatawag lang Christmas Mass or the Mass or the Sacrifice of Christ. In other words, Christmas celebration, mga kapatid at mga kaibigan, ay selebrasyon ng pagkapako, pagkamatay ni Kristo sa krus, ayon sa salitang Christes Maisi o Christmas mismo, at hindi ang patungkol sa panganakan ng ating Panginoon sa Kristo. The sun god Mitra, according to sinabi na natin kanina, was December 25, the day of the winter solstice. So, pinag-discuss natin kanina na ang sun god, Diyos na haring araw ng taong nila ay Mitra sa salitang Latin, ang kanya pong kapanganakan ay Disyembre 25. Si Mitra naman, itong si Mitra pala, sa Latin ang tawag nila sa kanya, Sol Invictus, the unconquerable sun, yung hindi pwedeng talunin na haring araw, at ito ay pinapangaralan ng mga sundalong Romano. So ang kanya pong birthday ay bumagsak sa Disyembre 25. At ito actually yung pinakamasayang selebrasyon ng mga Romano bago sila naging Kristiyano. Therefore, brothers and sisters, celebrating Christmas as Jesus' birthday on December 25 has actually no scriptural authority. So, ang pagdiriwang ng araw ng tinatawag nilang Christmas o Pasko, kapanganakan daw ni Kristo, sa araw ng Disyembre 25, ay wala pong otorisasyon, wala pong kapangyarihan at dapat na sundin ayon sa ating pag-aaral sa Biblia. Sa ating po pagtatapos sa ating leksyon na pinamagatang kong Christmas, is it a pagan or Christian celebration? Therefore, brothers and sisters, observing Christmas religiously will be wrong and inappropriate for New Testament Christians. So, ang conclusion po, pag ipinagdiwang natin ang Pasko or Christmas bilang isang tinatawag nating religious celebration, maging mali, magiging kasalanan, at hindi dapat gawin ng mga unang Kristiyano at mga Kristiyano ngayon na nagsasabi na sila ay sumusunod sa kautusan at batas ng Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa Bagong Tipan. It is a violation of Paul's statement in Colossians 2:16. Ano po yung ating teksto na binasa kanina sa Colossus 2:16? Let no man therefore judge you in matters of meat, drink, in respect to a holiday. So wag kayong hukman ng isang tao, ng mga tao tungkol sa selebrasyon ng isang tinatawag na holiday or tinatawag natin Christmas celebration. Ano pa? Sabi pa rin na Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4:16 na binasa na natin kanina, 4:6 pala. 1 Corinthians 4:6, huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Hindi naman nakasulat sa Biblia yung Disyembre 25 po, mga kapatid. At ano pa sabi ni Panginoong Jesucristo sa Apokalipsis 22:18 na sinulat ni Apostol Juan, you should not add, you should not subtract from the words of the prophecy. In other words, bawal po magdagdag sa salita ng Panginoon, bawal din bawasan ang salita ng Panginoon. Dapat we have to follow God's words exactly, walang dagdag, walang bawas. Yun po ang sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 2, 22:18 ng Apokalipsis. So, as we conclude, brothers and sisters, to follow Christ's full authority stated in Matthew 28:18. Ano sabi ni Kristo? Sa Matthew 28:18, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. All authority has been given to me in heaven and on earth. So ano po ang command niya sa mga hindi pa naging Kristiyano?
You have to believe and be baptized to be saved. Marcos 16:16. Kailangan magsisi ka, magpabautismo sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan para tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo ayon kay Apostol Pablo sa Gawa 2:38. Today is the acceptable time if you already convinced and you know the Bible. Today is the day of salvation according to 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And finally, our Lord Jesus Christ is inviting everyone to become Christians and to have spiritual rest. Sa Matthew 11:28-30, no, sabi ni Kristo, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Our Lord God, who art in heaven, we thank you for the lesson, we thank you for the message. Thank you for thy Son, Jesus Christ, who came down to earth to become our Savior. And even though we do not know his exact date of birthday, we're happy and we're glad that he came down to earth to save us from our sins. And so we glorify him, we thank you, and we praise you. And through the guidance of the Holy Spirit, we always would like to commit our service unto you. We ask thee to forgive us of our sins, Lord, as we also forgive those who trespass against us. Pagpalain niyo po ang estasyon na ito, ang YouTube channel, ang mga sponsors, ang mga partners namin sa pangalan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng radyo, YouTube. Pagpalain niyo po ang lahat na nakinig, lahat na naghahanap ng katotohanan, at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan habang pinapatawad din namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa mahal na pangalan niyo, anak na si Jesucristo. Amen. Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salvation, host on high, his power proclaim. Heaven and earth and creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.